Sino ang dapat maging treasurer ng inyong barangay? Hindi yan dapat tanong sa isang kapitan lang. Dapat alam iyon ng bawat mamamayan. Bilang mamamayan, ito ang dapat mong malaman tungkol sa posisyon ng barangay treasurer. Una, ang independence ng treasurer mula sa kapitan ay mahalaga. Ang pangunahing responsibilidad ng barangay treasurer ay ang pag-iingat at pamamahala ng barangay funds. Siya ay accountable sa COA, ang Commission on Audit na independent sa kapitan. Ibig sabihin, ang treasurer ay hindi dapat kumilos bilang extension ng political agenda ng kapitan. Pangalawa, ano ang mga dapat gawin ng isang mabuting treasurer? Pag-iingat ng lahat ng barangay funds sa opisyal na bank account ng barangay. Pagtiyak na ang lahat ng disbursement ay may proper na documentation. Pagsusumite ng regular na financial reports sa sangguniang barangay at sa komunidad. Pagtiyak na ang lahat ng procurement ay sumusunod sa tamang proseso at ang mga resibo ay galing sa mga legitimate at registered na suppliers. Pakikipagtulungan sa COA para sa regular na audit. Pangatlo, ang mga red flag sa isang barangay treasurer. Ayaw magpakita ng financial report sa komunidad. Hindi malinaw ang source ng mga resibo ng barangay purchases. May mga transaction na hindi dumaan sa proper na disbursement process. May personal na financial interest sa mga suppliers ng barangay. May personal na relasyon sa kapitan na nagbibigay ng conflict of interest. Ang barangay treasurer ay hindi dekorasyon ng barangay hall. Siya ang nagtatago ng inyong pera ng inyong komunidad. At ang komunidad ay may karapatang malaman kung sino siya, kung qualified ba siya, at kung independent ba siya sa mga taong dapat niyang bantayan. Bago ang barangay at SK election, alamin kung sino ang treasurer ng inyong barangay. At kung nais mong malaman kung paano nadadaya ang barangay sa pamamagitan ng resibo, abangan ang part 2 ng series na ito at i-follow mo ko para hindi mo mapalampas. This is your nagmamahal, Lara Ventura.